kailangan natin ngayon. Ano po bang laman yung parcel nyo? Alala ko na. Nasabi nyo nga po pala na bawang na sariwa at 2 garap po ng chili garlic. Aanin nyo naman po yung ganyang karaming bawang. Gagamitin ko laban sa aswang. Hindi lang lapnos ang aabutin nila kapag nakakain sila ng bawang. Mamamatay din sila. Elvira, siya nga pala. Tumigil na yung ulan. Umaandar naman yung motor mo. Kung gusto mo, iatid na kita sa inyo. Kailangan mo na makaalis rito. Kasi tsak na hindi titigil ang mga aswang na yon hanggat hindi nakakagante. Kasi meron nang namatay sa kanila. Tama si Jerome. Samantalahin nyo na ang pagkakataon habang hindi pa bumubuhos ang ulan. Sige po, Lolo Samuel. Maraming salamat po sa kabutihan nyo sa akin, ha. Masusuklian ko rin po yung kabutihan nyo sa akin pagdating ng araw. Ang malaman kong nakauwi ka ng ligtas sa inyo ay masaya na ako, Elvira. Dahil sa mga order namin kaya ka napadpad sa lugar na ito. Kaya ang hiling ko sa'yo, sa susunod na may parcel ka sa lugar na ito, tangkihan mo na, mahirap makipagsapalaran. Ako po, Lolo Samuel. Salamat po. Muli kong isinuot ang aking pantalon. Damit ko naman na uniform ng Shopee ay ibinalot na lang ni Jerome. Ibinigay na niya sa akin ang damit niya na suot-suot ko. Matapos ay binuhat na niya ako palabas ng bahay. Iniangkas niya ako sa motor. Marunong pala siyang magmaneho at kabisado niya ang daan kaya madali kaming nakalabas ng baryo at nakarating sa ilog. Kaso nga lang pagdating namin doon nakita namin na maraming mga sasakyan ang naka-standby doon at hindi makatawid dahil malalim ang tubig sa ilog gawa ng magdamag na pag-ulan. Nako, di ka pala makakauwi ngayon, Elvira. Wala tayong dadaanan, oh. Malalim yung tubig sa ilog, tignan mo. Mabog na yung tulay. Hindi na makita dahil sa malabong tubig. Oo nga. Tama pa rin sinabi nung kasamahan kong rider na kapag malakas ang ulan at umapaw ang tubig dito, hindi makakadaan kahit malalaking sasakyan. Sige ganito. Bumalik na lang tayo sa amin. Baka bumuhos pa yung malakas sa ulan, tsak mababasa tayo. Basta doon ka na lang muna sa amin, ha? Sige, doon na lang muna ako sa inyo. Kahit nakakahiya na. Sus, huwag ka na mahiya. Walang problema yun sa amin. Tsaka huwag ka na nga sumimangot. Baka kumulimlim palalo yung langit, tsaka bigla na lang umulan. Napatawa na lang ako sa sinabi ni Jerome tapos bahagya ko siyang kinurot sa tagiliran. Kaya tumawa siya matapos pinatakbo na niya ang aking motor pabalik sa kanilang lugar. Dahil lubak-lubak at maraming tubig sa kalsada pagpasok sa kanilang barangay ay nagdahan-dahan na ng patakbo si Jerome. Lalo na nga nang madaanan namin ang isang matandang babae na naglalakad sa kalsada. May edad na yun kaya halos nakayuko na habang naglalakad ng marahan. Nang malapit na kami sa kanya biglang naupo ang matanda na parang nahilo kaya huminto kami. Hindi naman namin masyadong makita ang mukha ng matanda dahil sa haba ng buhok niya na tumatakip doon. Pero halatang nahihirapan siyang magsalita. Lola, may problema po ba kayo? Wala naman, Iha. Medyo napagod lang ako sa paglalakad kaya ako ay nagpahinga lang muna pansamantala. Taga saan po ba kayo? Malayo pa po ba yung uuwian nyo? Nako hindi naman. Taga-Rial lang ako sa malapit. Gusto ko lang talagang magpahinga muna. Doon po kayo magpahinga sa gilid. Huwag po dito. Kasi mapuputikan lang po kayo kapag mayroon pong dumaang sasakyan na mapadaan niyo sa maputik na lubak na yan. Matatalsikan po kayo. Sige. Dito na lang ako sa gilid uupo. Sinundan ko ng tingin ng matanda kung saan sa pupwesto kaya pati ang nasa di kalayuan sa likuran niya ay nakita ko. Nagulat ako nang bigla kong makita si Mang Victor na nakatayo sa di kalayuan sa tabi ng malaking puno ng mangga at sa amin nakatingin. Halata ko ang galit sa kanyang mata. Naglakad siya palapit sa amin kaya kaagad kong pinisil ang bewang ni Jerome. Nagulat si Jerome kaya nilingon niya ako. Ang mga mata ko naman ay nanatiling nakatingin kay Mang Victor. Jerome! Jerome, siya yun! Sino?
Teka, ano ba sinasabi mo? Si Mang Victor, yung lalaki sinasabi ko sa'yong gusto kong rapin. Ayun siya, nakatingin sa atin. Umalis na tayo rito. Kung ganun, buhay pa pala siya. Hindi pa pala siya umaalis rito. Elvira, hindi mo siya napatay. Parang binabantayan niya pa rin ako, Jerome. Baka bumalik siya para gumanti sa akin kasi nasaksak ko siya. Pero nakakapagtaka lang. Paano pa kaya siya nabuhay? Ang dami niya ng sugat kahapon ah. Sa pagtatanggol ko sa sarili ko, 4 na saksak yung ginawa ko sa kanya. Tapos meron pa sa leeg at saka sa likod. Hindi mo siya napuruan, kaya buhay pa siya hanggang ngayon. Pero, magdamag lang yung nakalipas ah. Ngayon, umalakas na ulit siya. At nakakakilos ng mabilis. May tao bang ganun? Oo nga, no. Ikaw napilat, nasugatan sa ulo. Pero hanggang ngayon, hindi pa magaling. Kung sinasabi mong malalalim yung mga sugat niya kahapon, sigurado, hindi siya ordinaryong tao. Kung bumalik siya para gumanti sa akin, hindi muna ako uuwi, Jerome. Ayoko madama yung mga mahal ko sa buhay. Baka kapag nakilala ni Mang Victor yung mga mahal ko sa buhay, gantihan din sila. Wala naman silang kinalaman sa mga nangyari eh. Sige, dito ka na lang muna sa amin ha. Pangako, pagtatanggol kita kahit na anong mangyari. Hindi kita pababayaan. Nasaan na yun? Kanina nandun lang siya. Ang bihira. Bilis siyang kumilos. Nasaan na yun? Kasing tao to. Ayun siya sa kabila, Jerome. Manda ka. Susugurin niya tayo. Mukhang desperado na siyang gantihan ako. Sasalubungin ko na ang walang yang to. Di ako papayag na saktan kanya ulit. Diyan ka lang sa motor, ha? Nang makababa nga sa motor si Jerome, isang malaking kawayan ang nadampot niya. Nang magkaharap sila ng Mang Victor, pinalo siya ni Jerome ng kawayan. Tinamaan siya sa balikat, pero hindi man lang ininda ni Mang Victor. Nang muli siyang pinalo ni Jerome, ay sinalag niya yon kaya nabali ang kawayan. Tapos ay bigla niyang sinakal si Jerome. Binuhat at saka ibinalibag. Gulat na gulat si Jerome. Bago pa siya makatayo ay nakalapit na sa kanya si Mang Victor. Binuhat siya at ilang ulit na sinuntok sa sikmura. Muling bumagsak si Jerome kaya nang makita ko yon kaagad akong dumampot ng bato at binato ko si Mang Victor. Tinawaan siya sa mukha kaya lalo siyang nagalit sa akin. Hangal ka talagang babae ka. Kaya pala ayaw mo sa akin na ito palang lalaki na itong pinagmamalaki mo. Papatayin ko kayong dalawa. Jerome, lumaban ka! Birahin mo siya sa tagiliran! Naroon yung sugat niya! Doon mo siya punteriyahin! Ganun ba? Sige. Magda ka sa akin, ulol ka. Alam ko na ngayon kung saan kita bibirahin. Kahit anong gawin mo, hindi ka uubra sa akin. Huwag ka nang magpakitang gilas sa babaeng ito. Mapapahiya ka lang. Kung ganun, tignan natin kung gaano ka nga katibay. Sanay ako sa mano-manong labanan, kaya hindi ako matatakot sa'yo. Nang muling sumugod si Jerome ay sa magkabilang tagiliran niya binira si Mang Victor. Noong tinamaan sa kalawang tagiliran, hindi yun ininda. Pero nang tamaan siya sa kanang bahagi ng tagiliran, ininda niya yun kaya sinamantala yun ni Jerome. Paulit-ulit niyang sinuntok sa bahaging yun kaya di nagtagal bumagsak. Natuwa naman ako, hindi ko napansin na nakalapit na pala sa akin ang matandang babae na kanina lang ay nakaupo doon. Bigla niya akong sinabunutan at saka ang isa niyang kamay ay sinakal ako. Nagkamali pala ako kagabi. Akala ko isang babae ang nanakit sa kapatid kong si Victor. Ikaw lang palang gaga ka. Kung ganun, ikaw pala yung aswang na sumalakay sa amin kagabi. Kaya pala kahit gaano karaming sugat at tinamo ng katawan mo, tabuhay pa rin siya kasi aswang pala siya. Kami ang mga aswang na may taglay na dugo ng ahas. Kaya kahit tagtarin mo ng sugat ang katawan namin, ay hindi kami basta-basta mamamatay. Kaya ngayong nalaman ko na ikaw lang pala yun, tatapusin na namin kayong dalawa ngayon. Mga kampon kayo ng dyablo. Dapat talaga kayong mamatay. Aray ko! Itaman mo ang buhok! Matandang hukluban! Matandang hukluban pala ha? Sige, makikita mo kung gaano kalakas ang huklubang ito. Kayo ang mauuna. Halika rito! Magsama na kayong dalawa! Wala akong nagawa ng hatake ni Aling Marta ang aking buhok. Padapa akong bumagsak kaya kinaladkad niya ako papunta kina Jerome at Mang Victor.
Hindi ako makalaban kasi nananaig ang sakit ng sugat ko sa ulo at pilay sa paa. Nang makalapit na kami kina Jerome ay pagapang din si Jerome na lumapit sa akin. Niyakap niya ako tapos ay binalingan niya si Namang Victor. Ako na lang ang patayin nyo. Huwag niyong sakta si Elvira. Aba, at gusto mo pang magpakabayani sa harapan ng babaeng yan? Lalo mo lang akong ginagalit. Pareho na kayong mamamatay ngayon. Kakainin namin ang inyong mga puso at atay. Pero kagaya ng dati, para lang kayong natuklaw ng ahas. Elvira, sayang at ngayon lang tayo nagkakilala. Pero kagaya ng pinangako ko sa'yo, hindi kita pababayaang masaktan. Mamatay muna ako bago ka masaktan. Pasensya ka na, Jerome. Ako pala may kasalanan kaya sinalakay kayo ng mga aswang na to. Kaya ngayon nasa bingi na tayo nakamatayan sa kamay ng mga halimaw na to. Mas masarap mamatay ng lumalaban. Aba, at nagyayabang ka pa ha? Victor, ito na ang pagkakataon mong gumante. Tapusin mo na ang babaitang ito. Oo, papatayin ko talaga yan. Naulan na ako ng gala sa kanya dahil sa lalaking ito na nakasama niya buong magdamag. Nang yumuko si Victor para kagatin ako ay mabilis akong kumilos. Nakuha ko sa likurang bulsa ng pantalon ko ang balisong. Sinaksak ko siya. Bumaon sa pisngi niya ang balisong ko. Nang maramdaman niya yun, kaagad siyang umatras kaya nawasak ang pisngi niya at lumabas ang matatalim niyang pangil. Si Jerome naman ay dinampot ang matulis na kawayan na nabitiwan niya kanina at isinaksak kay Aling Marta. Tumama iyon sa kanyang tiyan kaya pareho silang nagulat dahil magkasunod silang nasugatan. Umaatras ng bahagya kaya kaagad akong itinayo ni Jerome. Ngayon ko lang nalaman na kayo palang mga aswang ay mahihina ang utak. Puro lang kayo tapang, wala naman kayong diskarte. Walang hiya ka talaga. Nasugatan na naman ako. Pero bali wala sa akin yan. Hindi ako mamamatay dyan. Ikaw ang mamamatay ngayon. Papahirapan ko muna kayo bago ko tuluyang patayin para pagsisihan niyo ang mga ginawa ninyo sa akin. Huli ka! Halika dito! Aray ko! Bitawan mo nga yung kamay ko! Jerome! Nabitawan ko yung balisong! Aray ko! Sige, sumigaw ka. Nasisiyahan akong marinig ang boses mo na natatakot. Babaliin ko ang kamay mo. Hayop ka talaga! Hindi kita bibigyan ng kasiyahan. Lalabanan kita, alang-alang sa buhay ko. Bitawan mo ako! Hayop ka talaga! Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, papatayin kitang halimaw ka! Elvira! Walang hiya kang halimaw ka. Umapatol ka sa babae. Kung harapin mo, halimaw ka! Tikman mo ang talim ng kawain na to! Yeah! Ang ulo ko! Pinalo mo na naman ang ulo ko! Kasi alam ko ang ahas mahina sa parting ulo. Napatunayan ko na yun ngayon. Ang lakas mo, Jerome! Bumagsak na siya! Tara na! Tumakas na tayo! Hindi natin sila kayang harapin lahat! Mga hangal kayo! Talagang ginagalit nyo kami? Ngayon lang kami nahirapan sa aming mga naging biktima. Dahil handa kami lumaban para sa mga buhay. Susugal na namin ang lahat para mabuhay. Tayo na, Elvira. Hindi kayo makatatakas! Victor! Ipaubaya mo na sa akin ang lalaking yan. Tumayo ka na riyan at patayin mo na ang babaeng nanakit sa'yo. Tama ka, ate. Ikaw nang bahala sa makulit na yan. Papahirapan ko lang ang babae ito bago ko kainin ang laman loob. Naku naman. Tingin ko hindi talaga nila tayo hahayaang makaalis rito. Lumabang ka na hanggang makakaya mo, ha? Kung mamamatay tayo, mas mabuti na yung lumalaban. Tama ka. Kahit mang makaawa tayo at umiyak sa harap nila, hindi rin sila maaawa sa atin. Papatayin din nila tayo. Buwisit kang binata ka. Pakailamero ka talaga. Tawang uunahin ko. Nang makalapit si Aling Marta kay Jerome, magkakasunod na kalmot ang ginawa niya. Nang bumagsak si Jerome, kinubabaw siya ng aswang at pilit na kinakagat sa leeg. Nakita ko na hindi pa nakabangon si Mang Victor kaya tinulungan ko si Jerome. Kinubabaw ko rin ang aswang na mayroon ng sugat sa tiyan. Sinakal ko rin sa gamit ang aking mga braso. Nahati ang atensyon niya sa akin at kay Jerome.
Tumayo siya kaya pumasan na ako sa likuran niya habang nakasakal ng aking mga braso sa kanyang leeg. Nang hawakan niya ang aking kamay, bumaon ang kanyang mga kuko kaya napasigaw ako sa sakit. Nakabitaw ako sa kanya. Bumagsak ako sa lupa. Yun naman ang pagkakataong nakabangon na si Mang Victor. Kinagat niya ako pero iniharang ko ang aking braso. Walang iya ka talaga! Halimaw ka! Ang sarap talaga ng dugo ng isang kaaway. Talagang nasisiyahan akong patayin lalo na kapag sumisigaw. Hayop ka! Bitiwan mo si Elvira! Huwag mo na silang pakialaman. Sabay naman kayong mamamatay. Kaya magkikita rin kayo sa impyerno. Angal ka matanda! Huwag mo akong ipari sa iba. Sanay ako makipaglaro kay kamatayan. Darna! Mabuti at dumating ka! Sinong Darna ang sinasabi mong hangal ka? Ha? Wala naman ah. Wala nga. Sinabi ko lang yun para lumingon ka para may pagkakataon ako makakuha ng bato na ihahampas sa mukha mo. Tikman mo to! Aray ko! Bago pa makakilo si Aling Marta, hinampas na siya ng bato ni Jerome sa mukha. Nahilo siya at bumagsak. Kaya naman nagkaroon si Jerome ng pagkakataong makalapit sa amin. Hinampas din niya ng bato sa ulo si Mang Victor. Nang tamaan sa punong tenga si Mang Victor, nahilo din siya at bumagsak. Kaya kaagad akong binuhat ni Jerome. Tumakbo na kami dahil alam niya na hindi namin makakayang patayin ang mga aswang na nagtataglay ng dugo ng ahas. Kahit tadtad na sila ng sugat sa buong katawan, patuloy silang nakakagalaw at nabubuhay kagaya ng ahas pero mahina sila sa bandang ulo. Hindi pa kami gaanong nakakalayo, nakita ko nang nakabangon na ulit ang dalawang aswang at naabutan kami. Ang klaseng aswang talaga kayo. Kahit araw nakakain yung mambiktima. Sinabi ko naman sa inyo, mamamatay na kayong dalawa ngayon. Kaya huwag nyo nang pagurin ang mga sarili nyo. Naku, mabuti naman at dumating ang mga tagapagligtas. Akala ko wala na tayong pag-asa na mabuhay. Mabait pa rin talaga ang Diyos. Ungas! Hindi mo na ako maloloko. Walang Darna na darating para iligtas kayo. Hindi na kami lilingon para hindi na kayo magkaroon ng pagkakataong makatakas pa. Hindi ako nagbibiro. Hindi nga si Darna ang dumating. Mas marami pa kaysa kay Darna. Mang Tino, mabuti naman po at dumating kayo. Ang dalawang ito ang mga aswang na namibiktima sa mga taga rito. Sila ang mga aswang na taong ahas. Sila Tino ang dumating. Oo, ayan sila sa likuran nyo. Pwede na kayong lumingon. Nang lumingon sina Aling Marta, nakita nila ang mga taong dumating. Napaligiran na sila kaya hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong makatakas. Nahuli sila ng mga taong baryo kaya dinala sila sa isang malawak na lote. Itinali sa dalawang malalaking puno na naroon at binantayan ng mahigpit. Kami naman ni Jerome ay umalis na sa lugar na yon. Bumalik kami sa kanila. Nagulat pa sina Lolo Samuel nang makita kami at lalo siyang nagulat nang sabihin namin na nahuli na ang mga aswang. Kaya kaagad niyang kinuhang mga binditadong itak at mga dinikdik na bawang saka kami muling bumalik kina Mang Tino. Pero nang dumating kami doon ay wala na roon sina Aling Marta at Mang Victor. Sugatan din si Mang Tino at ang iba pang naroon. Ayon sa kanila ay nag-anyong ahas si Mang Victor kaya nakahulagpos sa pagkakatali. Kapag kumalat ang dilim ay lalong magiging malakas at mabangis ang mga aswang na yon. Mas lalo tayong mahihirapan na patayin sila. Lola Samuel, ngayon lang ako nakakita at nakipaglaban sa aswang na parang immortal. Napakarami na nilang naging sugat. Pero patuloy silang bumabangon. Narinig ko sa kanila na dugo ng ahas ang nananalaytay sa kanila. Kaya taglay nila lahat ng kakayahan ng isang ahas. Kaya pala mahirap silang patayin. Ibang klaseng aswang pala sila. Kung gaano natin pinapatay ang isang ahas, ganoon din ang dapat na gawin sa kanila. Kailangang mapugot ang kanilang ulo. Ihiwalay sa katawan para mapatay sila. Si Mang Victor, kalahin nila. Kaya pala kahit maraming saksak na yung ginawa ni Elvira, nung pagtangkaan siyang halayin, nabuhay pa. Lolo Samuel, ano natin tatapusin ang mga kagaya nilang halimaw? Malakas nga ang katawan nila, pero mahina ang bahagi ng ulo. Ininda ni Mang Victor ang pagpalo ng bato sa ulo niya.
Mga kasama, habang buhay ang mga salot na iyon, hindi tayo magkakaroon ng katahimikan sa baryong ito. Kaya kailangan natin silang hanapin at patayin. Lolo Samuel, hindi na natin kailangang hanapin. Sila na mismo ang lalapit sa atin. Anong ibig mo sabihin, Elvira? Sobra na ang gaalit sa akin ni Mang Victor dahil 2 beses na siyang napigo na makaganti. Kaya alam kong hindi sila titigil hanggang hindi ako napapatay. Kung gano'n ay kailangan nating paghandaan ang muli nilang pagsalakay. May plano ba kayo, Lolo? Hindi na tayo pwede sa ating bahay dahil sa klase ng ating bahay ay madali silang makakapasok. Kung payag si Paring Tino, doon na lang tayo muna sa kanila. Kung kuneto ang bahay niya, mahihirapan silang basta makapasok lang. Sumang-ayon si Mang Tino sa sinabi ni Lolo Samuel, kaya pumunta na kami sa bahay ni Mang Tino. Sinundo naman ni Jerome si Myra sa kanilang bahay. Kinuha na rin niya ang mga benditadong itak na naroon at ang mga asin at bawang na magagamit namin panlaban sa mga aswang. Kinuha na rin ni Jerome ang panggamot ni Lolo Samuel at ang kanyang kalibre 45 na baril, kaya nang bumalik sa akin ang Mang Tino, kasama na niya si Myra. Kinuha ni Lolo Samuel ang langis na mayroong nakababad na bawang at dinikdik na dahon ng suha. Ang mga sugat ko ang unang nilinis ni Lolo Samuel matapos nilagyan ng langis bago tinalian ng malinis na damit. Marami ka rin naging sugat, Jerome. Palinis mo na ang mga yan bago ma-impeksyon dahil marami yung koko ng mga aswang na yun. Ginagamot pa ni Lolo Samuel ang sugat ng Mang Tino. Salamat ha. Hanga ako sa tapang mo. Kung ibang lalaki siguro yung kasama ko nun, baka natakot na lang at iniwanan ako sa ere. Nangako ako sa iyo na kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan, di ba? Kung sakaling matapos ang problema na to at mabubuhay pa ako, lahat gagawin ko para lang makabawi sa'yo. Elvira, gusto kita. Nagbibiro ka na naman ha? Hindi ako nagbibiro, no? Totoo ang sinabi ko. Gusto talaga kita. Pero wag mo namang isipin na sinasamantala ko yung pagkakataong ito, ha? Kung hindi mo naman ako magugustuhan, ayos lang din sa akin. Hindi naman ako kagaya ni Mang Victor, eh. Ngayon naniniwala na ako na seryoso ka nga. Pero gaya nga na sinabi ko kanina, kung sakaling mabubuhay pa tayo at magkakaroon pa tayo ng pagkakataong magkakilala pa ng mabuti, gagawin ko ang lahat para makabayad ako ng utang na loob sa'yo. Sige, Elvira, pero ayoko naman ng ganun, eh. Anong ayaw mo ng ganun? Yung magustuhan mo lang ako dahil sa utang na loob. Mas masarap yung magugustuhan mo ako dahil alam mo na, mahal mo ako. Ako din naman. Gusto ko sa lalaki yung mamahalin ako, hindi dahil sa katawan ko. Masarap sa pakiramdam yung mahal ka talagang totoo, kaysa nagustuhan ka lang dahil sa naakit sa magandang katawan. Oo naman, yun naman talaga yung dapat, eh. Kaya sige na, pagamot ka na kay Lolo Samuel ha. Magdudugo yung sugat mo sa braso, oh. Baka tuluyan pang mamagayan. Sumunod naman sa akin si Jerome. Lumapit na siya kay Lolo Samuel at ipinalinis ang kanyang sugat. Kaagad naman siyang ginamot ni Lolo Samuel, lalo na nang makita na namamagana ang kanyang mga sugat. Nang buhusan yun ng langis, muling dumugo yun. Lumabas ang mga maiitim at buo-buong dugo. Ayon kay Lolo Samuel, kamandag yun ng kuko ng aswang. Kaya pala napansin ko kanina na sobra ang hapdi ng mga sugat ko nang mabuhusan ng langis, at bawat maiitim na dugo ang lumalabas doon ay kaagad na inaalis ni Lolo Samuel. Nang wala ng maitim na dugo na lumalabas sa mga sugat ni Jerome, tinalian na niya ng malinis na damit. Jerome, itong damit na puro kamandag ng aswang ay sunugin mo sa labas ng bahay. Buhusan mo nga ng gas para madaming masunog. Huwag mong iiwan hanggang hindi nasusunog. Baka makain niya na aso. Ano mangyayari sa aso kapag nakain niya yung mga dugo na to, Lolo? Pwedeng mahawa siya ng pagiging aswang at magiging kagaya siya ng mga halimaw na yon. Malaking problema pag nagkataon. Mabuti na lang pala at alam ni Lolo Samuel kung paano tayo gagamutin, no? Kung hindi pala naalis sa mga sugat natin yung kamandag, baka maging katulad din tayo nila pag sabit ang dilim. Ganun talaga ang mangyayari, Elvira. Kaya nga kaagad kong naisip na gamutin ang mga sugat nyo. Sige po,
Susunugin ko na to sa labas. Kaagad ngang lumabas ng bahay si Jerome. May dala rin siyang gasera at posporo. Sinilip ko siya sa bintana kasi kinakabahan ako. Ewan ko pero nakadama na ako ng pag-aalala kay Jerome. Habang sinusunog niya ang damit sa labas ay tinitingnan ko naman ang paligid para sakaling mayroon akong makita na kahina-hinala ay kaagad kong masasabi sa kanya. Pero natapos na niyang sunugin ang damit at nakapasok na sa loob ng bahay ay wala naman akong naramdamang kakaiba. Pero nang muli akong sumilip sa bintana sa labas ng bahay ay mayroon akong nakita ng mga aso. Lahat nakatingin sa amin. Lolo Samuel, tumingin po kayo sa labas ng bahay. Bakit, Elvira? Anong meron sa labas? Mga aso, Lolo Samuel. Ang dami nila. Nasa 7 piraso. At lahat parang nauulol. Lahat nakatingin dito sa bahay ni Mang Tino. Mabango kasi sa pang-amoy ng mga aso ang dugo. Kaya kapag nasunog yon, parang nakaamoy sila ng masarap na karne. Kaya nagpuntahan sila dito. Pero maya-maya lang ay aalis na din ang mga yan. Sunog na po yung damit at patay ang usok pero nasa paligid pa po ang mga aso, Lolo Samuel. Parang nagagalit sila. Dumidilim na, Lolo. Umataw lang ibang mga aso at ang iba umaalulong. Hindi ito maganda, Lolo Samuel. Maya-maya nga'y lalong nag-alulungan ng mga aso sa paligid ng bahay. Kasunod nyon mula sa kakahuyan ay lumabas ang 3 taong ahas. Isang babae at 2 lalaki. Naglapitan sa kanila ang mga asong naroon. Dinilaan ng mga iyon ang mga dugong umaagos sa kanilang mga sugat sa katawan. Tama nga ang hinala ko. Dugo nila ang nakain ng mga asong nasa paligid. Magaling silang maghanap ng tao dahil matalas ang kanilang mga mata at malakas ang kanilang pangamoy. Naamoy nila ang sinunog niyong dugo, kaya nang umalulong sila, ay hudyat na yon na nakita na kayo. Talagang tuso mga salot na to. Sila nga lang 2 nahihirapan na tayong patayin eh. Tapos may isa pa silang kasama ngayon. At meron pang mabangis na aso. Sa palagay ko, ito na yung katapusan natin, Jerome. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, Elvira. Lakasan mo ang loob mo. Malalampasan din natin ang problemang to. Mga kasama, makinig kayong lahat. Hindi kayo dapat matakot sa kanila dahil tinatablan din naman sila ng ating mga armas. Tingnan nyo, dumudugo pa nga ang mga sugat nila dahil sa ginawa nila Jerome at Elvira. Ang ulo nila ang punteryahin natin. Kapag napugot ang ulo nila, katapusan na nila. Tama si Lolo. Gamitin natin ang mga itak natin para patayin sila. Pero ang mga aswang na aso ang mahirap kalaban, Jerome. Ayan na sila! Pinapasugod na sila ng mga aswang-aswang! Isara nyo na ang mga bintana at pintuan ng bahay. Pag-isipan natin paano lalabanan ng mga aso na yan. Sumunod naman ang lahat. Pati ang bintana sa tapat ko ay isinara ko na rin. Si Mang Tino naman ay pumasok sa loob ng kanyang kwarto para isara din ang bintana doon. Pero maya-maya lang ay nakarinig na kami ng malalakas na kalabog sa mga bintana at pintuan. Pinipuwersa na yung wasake ng mga asong aswang. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng malalakas na putok ng baril mula sa loob ng kwarto ni Mang Tino. Kasunod nyon ay nakarinig din kami ng malalakas na daing ng asong aswang. Kaagad na tumakbo sa kwarto ni Mang Tino si Jerome. Napangiti siya nang makita na mayroon din palang baril doon si Mang Tino. Panglaban na tayo sa mga asong aswang. Bala ang katapat nila. Ilang baril meron si paring Tino? 2 lang, Lolo. Isang shotgun at itong isang maikli na kalibre 38. Mabuti kung ganon. Akin ang maiksi. Tandaan nyo, puro sa ulo ang punteriyahin nyo para tiyak na mamatay sila. Nagpatuloy ang mga aso sa pagsira sa mga bintana at pintuan ng bahay. Nang mabutas ang pintuan, nakapasok ang ulo doon ng isang asong aswang. Isa sa mga kasama namin ang tumaga sa ulo niyon. Tinamaan pero hindi ganong bumaon ang talim ng itak. Nataranta na ang lahat ng halos sabay-sabay na masira ang mga bintana at pintuan at mula roon nakapasok na ang mga asong aswang.
kaya naman nagkagulo na kami sa loob ng bahay. Nagkanya-kanya kami ng takbo. May tumakbo sa kusina, may pumasok sa kwarto at kami naman ni Jerome ay tumakbo sa isa pang kwarto na naroon. Kaya nga lang ay walang harang ang pintuan, kaya umakyat kami sa papag na naroon tapos ay pinaputukan ni Jerome ang asong aswang nang pumasok doon. Tinamaan mo yung katawan niya ng ilang ulit pero hindi man lang niya ininda. Kagaya nga ng alam natin, kagaya sila ng ahas. Hindi sila mamamatay kahit butas-butas na ang katawan. Dapat talaga sa ulo. Dito ka na sa likuran ko, Elvira. Mabangis ang asong to. Sige, pagtulungan na natin patahin yung aso na yan. Akin yung itak mo. Delikado, Elvira. Ngayon pa ba ako matatakot? Nagpapakamatay ang lahat para lang iligtas ako. Tapos hindi ako kikilos. Pabayaan mo kung tulungan ka. Hinirap nga natin ang mga amo nila eh. Ito pa kayang tauhan lang. Sabagay, tama ka. O sige, eto ang itak. Gamitin mo pag ikaw ang sinugod. Sige, tapusin na natin to para matulungan pa yung iba pa. Nang iaabot nga sa akin ni Jerome ang itak ay tiniis ko ang sakit ng aking paa para makatayo ako ng maayos. Hinawakan ko ng mahigpit ang itak habang nakabantay ang aking mga mata sa asong aswang na nakalabas ng bituka dahil sa tama ng bala ay buhay pa. Muli iyong sumugod sa amin pero nang makalapit yon saka sa pinaputukan ni Jerome. Tinamaan yun sa ulo kaya kaagad na gumiray. Yun naman ang sinamantala ko. Tinaga ko siya sa leeg. Dahil binditado ang itak na hawak ko at sobrang talim, bumaon yun sa leeg ng aso. Dahilan para tuluyan iyong mamatay. Mga kasama, sa ulo at leeg nyo puntirehin ang mga asong aswang na yan. Yun ang kahinaan nila. Tayo na. Lumabas na tayo dito para matulungan yung iba. Jerome, pumunta tayo dito. Madali! Ang Lolo Samuel, tinatawag tayo. Kaagad kaming lumabas ng kwarto para puntahan si Lolo Samuel. Nakita namin na mayroon mga asong namatay pero may mga kasama rin kami na malubhang nasugatan dahil sa matatalim na pangil ng aswang na aso. Kabilang sa mga nakagat ay si Myra kaya kaagad kong nilapitan si Myra. Umiiyak siya sa sobrang kirot na kanyang nararamdaman. Pumunit ako ng isang damit. Tinalian ko ang braso ni Myra para pigilan ang pagdurugo ng malaking sugat niya doon. Mga walang hiya talaga kayo. Dahil sa akin, napakarami ang dinadamay nyo. Dapat kayong mamatay. Mag-iingat ka, Elvira! Ngayon lang ako nagalit ng gusto sa buong buhay ko, Lolo. Napakasama nila. Sinaktan nila si Myra. Kaya dapat na silang mamatay. Sunod-sunod ang ginawa kong pagtaga sa asong kumagat kay Myra. Naputol ang isang paan yun. Bago pa siya makalayo, tinaga ko siyang muli at tinamaan na siya sa ulo. Nang bumaon sa ulo niya ang itak, natuliro ang asong aswang. Kaya sinamantala ko na ang pagkakataob. Tinaga ko siya ng itak hanggang sa mamatay siya. Sinugod ko na rin ang iba pang asong naroon. Tiwala ako sa binditadong itak na hawak ko. Kaya bawat asong aswang lumapit sa akin, tinataga ko. Noon ko lang napatunayan na kapag nasa panganib pa lang buhay ng isang tao, mapipilitang tiisin kahit anong sakit ng katawan na nararamdaman, kagaya ng mga sugat sa aking braso at pilay na paa. Nang malagutan ng hininga ang mga asong naroon, humihingal akong tumigil sa pagtaga. Nakakatakot ka palang magalit, no? Para kang si Gabriela silang kung lumaban ka gamit ang itak. Kayong dahilan kaya sila nanghina. Nasugatan na sila. Ako lang ang tumapos para pugutin ang ulo nila. Mga aso pa lang ang sumalaki sa atin pero marami na ang nasugatan at ang iba'y namatay na. Pero ang tunay na malupit na kalaban ay naroon sa labas at naghihintay lang. Kalat na ang dilim, Lolo. Mahihirapan tayo kung lalabas pa. Tama ka. Mas ligtas tayo rito. Mas magagawa nating lumaban kapag nandito tayo dahil mayroong mga gasera dito na nagbibigay ng liwanag. May mga bintana po na nasira, Lolo Samuel. Pwedeng doon sila dumaan para makapasok dito. Hindi nila gagawin yon. Alam nila na delikado rin sila dito kaya nga ang mga aswang na aso ang unang sumalakay. Para sana ibulabugin tayo at lumabas ng bahay. Kaso lang ay hindi nangyari ang gusto nila.
Wala na po akong bala. Si Mang Tino, ilang piraso na lang din yung hawak niya. Eh ikaw, anong gagamitin mo? Yung itak ng kasamahan nating namatay sa kagat ng aswang na aso. Yun na lang ang gagamitin ko. Kinuha ko ang nakakalat na itak at pumwesto ako sa malapit sa pintuan. Si Jerome naman ay pumwesto sa isang bintana na butas na rin ang isang bahagi dahil doon pumasok ang aswang na aso. Sa ibang bintana naman, ang iba naming kasama, si Lolo Samuel, ginamot ang sugat ni Myra at ng iba pa naming kasamahan na nasugatan. Naging marahan at tahimik ang kilos ng lahat habang pinapakiramdaman namin ang paligid. Hindi kasi namin alam kung saan nakapwesto si Mang Victor at Aling Marta. Hindi na ako nagsasalita. Nakikiramdam ako habang ang mga mata ay nakatingin kay Jerome. Malalaking paniki yata yung Lolo Samuel. Nasa bubungan ng bahay. Ano na naman kayang iniisip ng mga salot na to? Isa rin sa hayok sa dugo ang mga paniki na alaga ng mga aswang. Kaya yan ang gagamitin nila para mabulabog tayo dito. Maya-maya lamang naramdaman namin ang malakas na hangin, kasunod ng pagsasalimbayan ng kulog at kidlat. Tapos ay nagsimula ng pumatak ang ulan. Noong unay mahina lang pero nang tumagal ay palakas na iyon ng palakas. Kaya ang mga malalaking paniki ay nagliparan na palayo dahil natakot sa malakas na ulan. Dahil doon, nakahinga kami ng maluwag dahil alam namin na naudlot ang plano ng mga aswang. Umalis na ba sila, Lolo Samuel? Hindi ko alam kung umalis na sila dahil sa malakas na ulan. Pero yung mga paniki, tiyak na umalis na para sumilong. Kasi maalat din ang tubig ulan. Takot sila sa mga maaalat na bagay. Pero ang mga aswang na kagaya nila ay hindi natatakot sa ganyang ulan. Ganitong panahon pa nga ang gusto nila para mambiktima. Kaya huwag kayong kampante. Habang nababalot ng dilim ang paligid, hindi titigil ang mga asalot na yan. Nga pala, may dugong ahas pala ang mga aswang na yun. Kaya pagkatapos nilang mambiktima, nagbababad sila sa tubig. Kaya pala lahat ng nabibiktima nila sa lugar na to tuwing umuulan. Pero hindi pa nakakatapos magsalita si Jerome ay mayroong mahabang kamay na lumusot sa butas ng bintana at hinablot ang isa naming kasama. Hinatak palabas ng bahay kaya nawasak ang bintana. Kinagat nyon ng kasama namin sa balikat. Nang makita iyon ni Mang Tino ay kaagad siyang sumilip sa bintana at pinaputukan ng aswang na humahatak sa aming kasamahan. Nang tamaan yun ng shotgun sa katawan, bumulagta iyon. Kaya naman tumakbo na palabas ng bahay sila Jerome, Mang Tino at si Lolo Samuel para tulungan ang aming kasamahan. Nang makalapit na sila sa kasama namin, tinulungan yun at tumayo ang nakabulagtang aswang. Una iyong binamba si Mang Tino at hinawakan siya sa bahagi ng braso na may dati ng sugat. Nabitiwan niya ang baril. Lolo, ipasok niyo na siya sa bahay. Tutulungan ko si Mang Tino. Sige Jerome, babalikan kita. At sino ang may sabi sa inyo na makapapasok pa kayo sa loob ng bahay, ha? Sa hirap na dinanas namin sa inyo, lintik lang ang walang ganti. Dahil sa pagtatanggol niyo sa babaeng yon, pati kayo madadamay sa kapahamakan. Hindi ko pwedeng sisihin si Elvira dahil wala pa siya dito ay nag-aasik na kayo ng lagim. Marami na kayo pinatay. Marami na ang naulila sa kahayupan ninyo. Alam mo, dapat pa nga kami magpasalamat sa kanya. Kasi nang dumating siya ay nalantad ang kawalang hiyaan nyo. Tama si Lolo Samuel. Si Elvira ang naging daan para makilala namin ang mga salot sa baryong to. Kaya ngayong kilala na namin kayo, hindi na rin kami titigil sa pagtugis sa inyo. Kung gano'n ay pareho pala tayo nung nasa isip. Hindi rin kami papayag na may iba pang makalam ng aming lihim. Kaya lahat kayo mamamatay ngayong gabi. Galit na galit si Mang Victor at Aling Marta nang sumugod. Sa liwanag ng kulog at kidlat ay naaninag ko ang naging madugong paglalaban nila. Kahit marami na silang mga sugat sa katawan, parang baliwala lang sa kanila. Nakita ko na rin na sa ganoong sitwasyon ay maaaring nilang matalaw sina Jerome dahil higit na malalakas ang mga aswang na taong ahas. Kaya nang balingan ko ang ilan ko pang kasama na sugatan na rin at nasa loob ng bahay ay umiiyak na ako sa galit. Ewan ko pero may kirot na akong nararamdaman sa aking dibdib.
pag-aalala para kay Jerome. Ayaw kong mapahamak siya kaya tumayo ako at hinarap ang aming mga kasamahan na naroon. Mga kasama, alam kong nanghihina na rin kayo dahil sa mga natamo ninyong sugat. Pero kung mananatili lang tayo dito sa loob at papanoorin sila, mga kasama, gusto kong isipin ninyo na kapag napatay na sila ng mga aswang sa labas, papasok din sila dito at papatayin tayong lahat. Kaya nga mas maganda na ang natitira nating lakas ay gamitin na natin para lumaban sa kanila. Labanan natin ang takot natin na mamatay. Dahil iisa lang din naman ang buhay ng mga aswang na yan eh. Samahan niyo ako sa labas. Tulungan natin sila, Jerome. Wala ka nang magagawa diyang babae ka. Takot ang mga yan. Pamamatay na kayong lahat. Yun ang akala mo. Pero ang mga tao rito, sawa na sa ginagawa niyong paghasik ng lagim. Gusto na rin nila nakatahimikan. Kahit nahihirapan akong lumakad, dinampot ko ang itak at lumabas ako ng bahay. Kasunod ko na ang ilang pangkalalakihang sugatan na armado din ng mga sibat at itak. Nagulat ang mga aswang nang mapaligiran na namin sila. Natigilan sila sa pagsalakay kina Jerome at Lolo Manuel. Nagdikit-dikit sa gitna ang tatlong aswang. Sa liwanag ng nagsasalimbay ang kulog at kidlat ay nakita ko ang matinding galit sa akin ng mga aswang. Hindi ko inaasahan na isang malaking pagkakamali ang magkagusto ko sa iyo, Elvira. Ikaw pala ang magdadala ng kapahamakan sa akin at sa aking mga kasama. Siguro nangyari talaga to para matapos ng kahiyupan niyo, Mang Victor. Pagbayaran ninyo lahat ng mga kasalanan ginawa niyo. Tanga ka kasi, Victor! Hindi ka nag-iisip! Sugod ka ng sugod! Tingnan mo tuloy ang nangyari sa atin ngayon! Huwag mo akong sisihin. Patayin na lang natin ang mga ito at umalis na tayo sa baryong to. Pumunta tayo sa lugar na walang nakakakilala sa atin. Hindi na mangyayari yun dahil paparating na ang iba pang mga taong baryo para tulungan kami. Anong ibig mo sabihin, Tandang Samuel? Kanina bago pa sumalakay ang mga aswang na aso ay meron na akong kasamahan na pinasipat. Dumaan sa likod bahay para humingi ng tulong sa mga taong baryo. Hindi nyo yun napansin dahil utak ahas kayo. Mabangis pero walang diskarte. Lolo Samuel, paparating na ang mga taga-baryo. Mga kasama, nandito na ang mga aswang. Nasukol na namin. Mga hangal, mamamatay kaming lumalaban. Lumaban pa ang mga aswang pero dahil marami na nga ang mga taong baryo na dumating ay isa-isa silang bumagsak at hindi na nakalaban sa dami ng mga sugat na tinamo ng kanilang mga katawan. Pero kahit gumagapang na sila sa lupa, nanatili pa rin silang buhay. Gumagalaw ang kanilang mga katawan. Nagpipilit pang bumangon at lumaban pero tiniyak ni Lolo Samuel na hindi na sila mabubuhay pa. Tinaga nila sa lieg ang mga aswang. Napugot ang ulo ng mga iyon. Tapos na ang lagim, Elvira. Buhay tayo. Oo, Jerome, salamat ha. Ako ang dapat magpasalamat dahil nakilala kita. Nga pala, yung pinag-usapan natin wala nang bawian yun. Teka, may pinag-usapan ba tayo? Meron, di ba? Wala akong maalala. Lolo Samuel, di ba may pinag-usapan kami ni Elvira? Oo, ihahatid mo siya sa kanila kapag bumabaw na ang ilog at makakadaan ang mga sasakyan doon. Ay, naku po. Susmin naman, no? Nagtawanan na lang kami ni Jerome. Natawa na rin ang lahat ng mga naroon. Nang sumikat ang araw ay may mga otoridad nang dumating sa baryo. Nalaman nila ang buong pangyayari pero pinalabas sa balita na ang 3 taong natagpo ang patay ay nagkaroon ng alitan at nagpatayan sila gamit ang mga itak. Ang mga taga-roon ay hindi na rin pinag-usapan ang tungkol sa nangyari para makaiwas din sa problema sakaling mayroong mga kadugo sila Aling Marta na mapadpad sa lugar na yon. Yun naman ang simula ng pagiging close namin ni Jerome. Nanligaw siya sa akin at pagkatapos ng 5 buwan, tinanggap ko na rin siya. Nagpakasal kami at nabuhay ng masaya.
At yan po ang aking karanasang hindi makakalimutan, Sir Jupiter. Sana po nagustuhan nyo ang aking kwento at kung may tanong po ang mga listeners, pwede pong mag-iwan ng comment sa ibaba ng kwentong ito. Salamat.